Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Tyrese Haliburton ay binoto nga ng kanyang mga kapwa NBA players bilang ang most overrated player sa liga ngayon. Kahapon sa free throw line ay malakas na overrated chant ang sinisigaw ng mga Cavs fans. Ang same fans sa pinatahimik ni Haliburton matapos ang step back game winner upang makumpleto ang comeback from down 20 points sa second half. Sa post-game interview ay sinabi lang nga ni Haliburton na overrate that. Ang naaalala lang nga ng mga fans ay binalis ng Indiana Pacers ng champion Boston Celtics sa East Finals. Subalit hindi nga naaalala ng madami na ang first game ay umabot sa overtime. Natalo sila sa game 3 only being down by 3 points at ganun din nga sa game 4. Ganun nga kadikit ang mga game nila laban sa Celtics kahit na injured ang ilang players sila noong oras na yon. At ang solid playoff run na ito ng Pacers ay pinangunahan nga ni Tyrese Haliburton. May konting decline siya ngayong season subalit hindi nga natin may tatanggay na siya ang makina ng Pacers offense. Siya nga ang dahilan kung bakit hirap ang mga teams na makasabay sa kanilang fast-paced offense. At ngayon ay up 2-0 na sila laban sa number 1 seed Cleveland Cavaliers at ang games 3 and 4 ay gaganapin pa nga sa home court ng Pacers. Sa palagay nyo ba ay wawalsin ng Indiana Pacers ang number 1 seed Cleveland Cavaliers? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jayson Tatum. Sa Game 1 ng series nila kontra sa New York Knicks ay nagtala siya ng 23 points, 16 rebounds, and 6 assists on 7 of 23 shooting sa field at 4 of 15 shooting naman sa 3-point line. Habang sa Game 2 naman ay 13 points, 14 rebounds, and 5 assists on 5 of 19 shooting sa field and 1 of 5 shooting sa 3-point line ang kanyang ginawa. Kung stats lang nga pag-uusapan ay descending stats naman ang kanyang pinapakita lalo na sa rebounding. Ganun pa man ang kanyang efficiency ay napakakalat nga mga kaibigan. Sa series na ito so far ay 29% lamang siya sa field at 25% naman sa 3-point line. Obviously, he needs to be better. Both games nga ay nag-choke sila ng 20-point lead sa second half at may combined 6 points lang siya sa fourth quarter at overtime the last 2 games. Walang duda na apektado si Tatum ng depensa ni Mikal Bridges at OG Anunoby. Siguro nga ang good sign na lamang dito para sa Boston Celtics ay nagkakalat pa nga si Tatum sa opensa at combined 25 of 100 lamang sila sa 3 points sa first 2 games ng series. Subalit kinailangan pa nga ng Knicks na gumawa ng dalawang 20-point comeback upang manalo ng isang possession lamang ang lamang sa both games. Yun na lang nga ang positive takeaway mo sa first 2 games kung ikaw ang Celtics. Ganun pa man ay hindi natin may tatanggay na nasa hindi magandang sitwasyon ngayon ang defending champions. Down 2-0 sila at ang next 2 games ay gaganapin pa nga sa home court ng Knicks na talaga namang nakakabingi ang ingay ng mga fans. So makikita nga natin kung magagawa ba ng reigning champions na bumawi sa series na ito at baka nakaw ng panalo o mga panalo sa home court ng New York Knicks. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?